Lihim na binisita ng babae ang mistress, na dahilan ng pagtataksil ng asawa niya. Nang makitang puro puti ito na parang anghel, natanggap agad ng babae ang pagkatalo niya. Iniisip na uwi na para pagbigyan sila, at hiwalayan ang asawa. Paalis na sana siya, nang biglang umuga ang chandelier. Nang akalaing mababagsakan na ang babae, hindi niya inasahan na ang mistress ay desperado. Tumakbo at dinaganan ang babae. Hindi makapaniwala ang babae. Bakit niya ako ililigtas? Madre, ang kamay mo. Ayos lang. Poprotektahan tayo ng Diyos. Agad na tiningnan ng babae ang sugat ng pipi. Tapos naguguluhang tinanong siya. Estranghero lang naman siya. Bakit siya ililigtas ng walang pag-aalinlangan? Kahit sino. Ililigtas ko. Napakaganda mo. Kaya dapat kang mabuhay ng maayos. Habang natouch ang babae, aksidente niyang nakita ang peklat sa katawan ng pipi. Tinanong niya kung saan galing ang mga peklat. Sumenyas ang pipi. Na nung bata siya nabagsakan siya ng yero. Pero walang perang pampagamot. Naalala ng babae na nakatira ang pipi sa mahirap na lugar na kulang sa gamot. Kahit na puno ng sugat ang katawan niya, napakadalisay pa rin niya. Hindi nakapagtataka na nahumaling ang malupit niyang asawa. Nakita ng pipi na nanginginig ang kamay ng babae, kaya hinawakan niya ito. Pero dahil sa pag-aalalang ito, biglang nanlamig ang babae. Dahil sa nakaraang buhay, ginamit ng asawa niya ang kamay ng pipi para pindutin ang remote na pumatay sa magulang niya. Isa palang reborn ang babae. Sa nakaraang buhay kasal sila ng 7 taon. Pero hindi siya kailanman hinawakan ito. Akala niya ay manhid at walang puso ang asawa niya. Hanggang isang araw na tuklasan ng babae na may mistress ang asawa niya. Narinig niyang lumaki sa hirap ang babae. Puno ng sugat pero malinis na parang niebe. Ang manhid niyang asawa. Natutong maging malambing sa harap niya. Nagsiselos ang babae. Kaya sa hapunan ng pamilya, sa harap ng lahat, nag-iskandalo siya sa asawa niya. Pero, ni hindi man lang kumurap ang asawa niya. Inutusan lang ang sekretarya na ihanda ang divorce papers para sa babae. Shenzi, pirmahan mo ang divorce papers. Mapupunta sa iyo ang 3 pribadong ospital sa Nancheng. Pero mahal na mahal ng babae ang asawa niya noon. At galit na galit pa. Kaya pinunit niya ang kasunduan. Sinabi sa kanya na hindi siya makikipaghiwalay. At dahil sa maling desisyong iyon, nasira ang pamilya niya. Sa galit ng asawa, hindi lang pinasabog ang pabrika ng gamot ng babae, kundi pinakidnap din ang mga magulang niya. Ginamitan ng kadena at pinagpira-piraso. Inutusan pa ang mistress na hawakan ang remote na papatay sa magulang niya at pindutin ang buton. Huwag. Ang naiwan lang sa babae ay walang katapusang pagsisisi. Kung mabubuhay siyang muli, mas gugustuhin niyang tumandang mag-isa kaysa makaugnayan pa ang asawa niya. Mabuti na lang at pinagbigyan siya ng langit. Nabuhay siyang muli sa araw na nalaman niyang may iba ang asawa niya. Ang unang ginawa ng babae pagkabuhay muli ay ipaalis agad ng bansa ang mga magulang niya. Tapos nagpahanda siya ng divorce papers. Balak niya